Noong nakaraang buwan, inireklamo po ng isang security guard ang kanyang agency dahilan sa back pay na hindi niya makuha. Ngayong araw na ito, dalawa pang security guard nito ang lumapit sa atin dahilan sa umano'y illegal na pagtanggal sa kanila. At ang siste pa ngayon, pahirapan pa yung pagkuha sa kanilang back pay. Inireklamo po ni Marvin Dacalios at Hector Nilios ang Eagle Watch Security Agency at ayon sa kanila, tinanggal daw sila ng ahensya kahit wala silang nilalabag na polisiya ng ahensya. Si Marvin po ay nanilbihan na sa ahensya ng 8 taon at habang si Hector naman ay 18 taon. Ang masaklap daw po ngayon, ayaw daw ibigay ng ahensya ang kanilang back pay at cash bond hanggat hindi sila nagre-resign. Sinabihan daw sila na kapag nakapag-resign na sila, maaari na daw ulit silang mag-apply sa kanila. Paano kaya mangyayari dyan? Para linawin natin, yung reklamong yan, makakausap natin ngayon itong si Marvin Dacalios. Magandang hapon sa iyo, Marvin. Magandang hapon po, sir. Tanong ko lang, sabi mo tinanggal kayo sa ahensya. Kailan kayo tinanggal at ano raw ang kanilang dahilan? Bali, tinanggal kami, sir, nung September 11 yung sulat na pinadala sa akin dito sa bahay. Ang dahilan nila, kasi tinanong ko sila kung anong violation ko, ma'am. Ang sagot naman nung nakausap ko, wala po daw akong violation. Ang dahilan lang daw po, dahil lang daw po sa pandemic. Ngayon, sabi mo, gusto ng ahensya na mag-resign kayo bago ibigay ang inyong back pay o itong yung cash bond. Pakipaliwanag nga, pinagre-resign ba kayo o talagang tinerminate na kayo o tinanggal kayo? Tinerminate na po kami, sir. May nasulat na po akong termination letter pero nagtaka ako bakit kailangan pang mag-resign, tinanggal na nga kami. Okay, magkaiba yun, syempre. Ibang beneficiary na makakuha mo kung terminate ka. Medyo malabo nga yan, no? Ngayon, bakit sinabi ng ahensya na kapag nag-resign kayo, pwede uli kayo mag-apply sa kanila? Para ang labo naman yata nun. Yun na yata yung nila dyan, sir, na kailangan mag-resign ka tapos sabihan kanila na mag-re-apply na lang. Parang puputulin lang nila yung kung gaano ka katagal sa agency. Nako, baka umiiwas lang yan sa benepisyong dapat ibigay sa inyo. Ngayon, mga ilan kayong lahat na pinadalhan ng termination letter? Sa pagkakaalam ko, sir, marami, kaso 2 lang kami ang parang hindi namin tumatanggap kasi wala naman kaming violation na nagawa . Okay. Tapos ganun-ganun na lang. So, sa ngayon, nandiyan pa rin kayo o hindi kayo pinapapasok? Wala po kaming pasok, sir, kasi wala na nga. Tinanggal na nga kami. Sige, at idudulog natin kayo ito sa Department of Labor. Diyan ka muna, Marvin, ha? Tingnan natin ang ahensya ng gobyerno na pwedeng makatulong sa inyo. Tanong natin kung tama ba ang ginawa ng inyong agency. Alright, nasa kabilang linya ngayon si Labor Undersecretary Ana Dione, Department of Labor. Yusek Dione, magandang hapon po. Magandang hapon naman, sir. Okay, kayo po ay live ngayon sa Sentro Servisyo, Sigani Oro po ito. Yusek, ito po bang pagtanggal sa kanila nang wala silang ginagawa kahit sa ahensya, ito ho ba illegal? Ito ho ba makatarungan? Sir Gani, kasi ganito po, pagka magtanggal ng isang empleyado, usually doon po sa notice na binibigay, nilalagay po nila yung dahilan kung bakit sila na-terminate. Kaya dapat po, narinig ko po sabi ni Sir Marvin na nabigyan sila, naka-receive siya ng sulat, dapat po nandun yun. Yung rason, dapat nandun yung reason kung bakit sila tineterminate. Pero ang nalalabuan po ako, pwede ba yun na tinerminate ka tapos pinagtitender ka ng resignation? Magkaiba po yun. Kasi pag nag-resign sila, medyo ang benepisyo maliit ang maibibigay. O kaya halos wala. Pero pag tinerminate sila,
ay magbibigay ng benefits o bayad, siyempre, ng termination ang kumpanya. Di po ba? Yes po, lalo na po pag termination na, yung ibig sabihin hindi kasalanan ng tao, authorized cause. Kaya po dapat nilalagay nila doon. Tapos, hindi ho magkatugma yung may binigay na silang termination letter. Pagkatapos, wala pang rason, pagkatapos sasabihan sila na magre-resign. Hindi po pwede yun. Yusek, ito na ho yung pangalawang beses na naireklamo sa ating programa itong Eagle Watch Security Agency, no? Baka pwedeng masilip ho natin ang background o ang record nitong agency na ito. Sige po. Opo. We'll do that po, sir. At ito pong panibagong kasong ito na pwedeng isampa, ano ho ang may advice natin kina Marvin at paano ho nyo tututukan ito, Yusek? Number 1 po, wag po silang magsasubmit ng resignation. Tapos po yung para makuha po nila yung mga benefits nila ay advice. Pwede po bang pumunta sila sa NCR, yung aming regional office, sa Dole NCR Regional Office. Okay. Para po ma-lodge nila yung reklamo nila at may mga staff po tayo na tutulong sa kanila doon. Alright. So, una, ang pwedeng violation ng agency, kung walang nakalagay na reason o dahilan bakit niya terminate yung kanyang mga empleyado o ang kanyang mga security guards, ay hindi dapat ganon, ano? May violation po sa dyan, sa ating labor code. Okay? So, ang advice din po ninyo, huwag silang magsasubmit ng resignation letter. Yes, Sir Gani, wag po. Paano ho yung back pay at saka yung mga cash bond? Hindi nila makukuha. Matutulungan ba nyo sila? Yan po, kaya nga po wag silang mag-submit ng resignation kasi Alright. pagka punta po nila, lahat po yung monetary benefits ay maisasama po nila. Alright. Sige, Yusek, papupuntahin na po natin sa tanggapan ng NCR Labor ito pong Yes. mga ating complainant para mag-file ng kaso. Ano ho? In the meantime, titignan po namin itong record ng Eagle Watch Security Agency. Okay, salamat po sa mabilis na pagtugon ninyo. Yusek, maraming salamat po sa inyong mabilis na pag-aksyon. Salamat din po. Salamat po, Thank you. Yusek. Okay. Tinatawagan po namin ang presidente ng Eagle Watch Security Agency. Under watch po kayo ngayon. Para kunin sana yung panig ninyo, pero nung tumatawag po yung staff namin, pinagbabaan nyo raw po ng telepono yung tawag namin. Kayo din po, no? Sa bagay, ito naman, kung may reklamo, dapat tugunan yan ng ating mga hensya ng pamahalaan. Kung gusto nyo magpaliwanag, open naman po ang ating palatuntunan. Sa mga may reklamo at hinaing, maaari kayong lumapit sa amin. Ipadala lamang po ang inyong mensahe sa PTV at centroservisyo@gmail.com. Ibigay ang kompletong detalye at ang inyong contact number. Muli, dito sa Sentro, una ang serbisyo.